Nagsimula ang kasong ito sa isang tahimik na umaga sa isang bahay sa St. Petersburg nang biglang mapansin ng mga residente ang makapal na usok na lumalabas mula sa bahay na ito. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa loob hanggang sa dumating ang mga pulis at pasukin ang bahay. Doon, isang ulo ang kanilang natagpuan sa loob ng microwave habang ang iba pang bahagi ng katawan ay nakakalat sa paligid. Pero habang unti-unti nilang sinusuri ang eksena, mas lalong nagiging mas kapangi-pangilabot ang lahat ng pangyayari. Sino ang gumawa nito at ano ang nagtulak sa kanila na gawin ang isang bagay na nakakahindik? At kung kagaya kitang mahilig makinig at manood sa ganitong mga krimen at misteryo, i-like na ang video na ito at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga kwento. Krimen X-Files. Nangyari ang kasong ito sa Russia noong ika-3 ng Oktubre taong 2018. Si Arkady ay isang 22 taong gulang na lalaki na ipinanganak sa lungsod ng Rostovsk. Lumaki siya sa kahirapan at ang kanyang ina ang nagpalaki sa kanya. Ang kanyang ina lamang ang tanging pamilya na mayroon siya at may kasaysayan ang kanilang pamilya ng malulubhang problema sa kalusugan sa pag-iisip na umaabot pa hanggang sa kanyang mga lolo't lola sa tuhod at sa kanyang mismong ina. Ngunit isang araw, habang nagtratrabaho ang kanyang ina, inatake ito. Dahil sa pag-ataking iyon, hindi na siya nakapagtrabaho pa at itinuring siyang may kapansanan, kaya binigyan na lamang siya ng gobyerno ng kanyang pensyon. Hindi sapat ang perang natatanggap niya para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, naging napakahirap ng buhay para kay Arkady at sa kanyang ina. Madalas siyang pumapasok sa paaralan na gutom at marumi at ayon pa sa isang source, dumana si Arkady ng schizophrenia noong kanyang kabataan. Sa paaralan ay kilala si Arkady bilang isang tahimik na bata. Kalaunan, sinabi ng mga nakakakilala sa kanya na mukha lamang siyang isang ordinaryong bata. Hindi siya gaanong napapansin at hindi rin siya masyadong nagsasalita. Habang lumalaki ito, nagkaroon siya ng matinding hilig sa musika at ipinagpatuloy niya ito sa paaralan. Pero nang pumasok si Arkady sa middle school at kolehiyo, nagsimula siyang magbago. Nagsimula rin siyang magpatingin sa isang psychiatrist na nagreseta sa kanya ng ilang malalakas na gamot para makatulong sa kanyang mga pinagdaraanan tungkol sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Isang araw, habang naglalakad pa uwi si Arkady, nakasalubong niya ang isang lalaking walang tirahan. Ayon sa ina ni Arkady, naawa siya sa lalaki at inalok niya itong tumira kasama niya, pati na rin ng matutuluyan at pagkain. Ngunit kalaunan, may sinabi ang lalaki kay Arkady na talagang nakakatakot. Ikinuwento nito kung paano niya pinatay ang kanyang sariling ina at iyon daw ang dahilan kung bakit siya napilitang mamuhay sa lansangan. Ayon sa mga ulat, nasuklam si Arkady sa kanyang narinig. Nagsimula silang magtalo hanggang sa kumuha si Arkady ng isang malaking kutsilyo. Sinaksak niya ang lalaki sa tiyan at tinanggal ang isa nitong mata. Pero hindi niya ito pinatay. Sa halip ay nakatakbo ang lalaki papunta sa bahay ng isang kapitbahay at sinabi niya dito na natutulog lamang siya nang bigla na lang siyang marahas na atakihin ni Arkady gamit ang kutsilyo. Iniulat ding malaking bahagi ng kanyang mga lamang loob ang nakalabas pero sa kabutihang palad ay nakaligtas naman ito. Matapos ang pag-ataking iyon, ipinasok si Arkady sa isang mental health hospital at nanatili roon ng 2 buwan. Pagkalabas niya, nakilala ni Arkady ang isang 16 na taong gulang na nagngangalang Olga at nagsimula silang magkaroon ng relasyon. Nasa 18 o 19 na taong gulang si Arkady noong panahong iyon. May ibang source naman na nagsasabing 15 taong gulang si Olga na magkakilala sila. Ayaw ni Arkady na tahakin ang karaniwang landas ng isang karera. Malaki ang hiling niya sa musika at pangarap niyang maging isang sikat na musikero kaya tumanggi siyang magtrabaho. Para may makain at may matuluyan, pumupunta siya sa bahay kung saan nakatira si Olga kasama ang kanyang pamilya at doon kumakain sa bahay ng mga magulang nito. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng sama ng loob ang pamilya ni Olga.
Sa kabila ng lahat, desidido pa rin si Olga na manatili kay Arkady. Samantala, naniniwala ang pamilya niya na masama ang impluwensya ni Arkady sa kanya at hinihikayat siya nitong iwan ang kanyang pamilya. Sa isang pagkakataon, nagkaroon ng pagtatalo sina Arkady at ang lolo ni Olga. Nauwi ito sa marahas na pambubugbog ni Arkady sa matandang lalaking iyon. Pagkatapos nito, lumipat sina Arkady at Olga sa ibang lungsod para makalayo sa pamilya nito. Noong panahong iyon, nag-aaral si Olga at may magandang kinabukasang naghihintay sa kanya. Pero sa halip, lumipat sila ni Arkady sa St. Petersburg kung saan kumuha si Olga ng ilang trabaho para masuportahan ang sarili niya at si Arkady. Si Arkady naman ay hindi nagtratrabaho sa mga panahong iyon. Habang magkasama silang nakatira, nahulog si Olga mula sa isang gusaling may 9 na palapag at bumagsak sa lupa sa ibaba. Ayon kay Arkady, labis na nalumbay si Olga at uminom ito ng mga gamot para malabanan ang kanyang kondisyon. Pero isang araw, nagpasya raw si Olga na kitilin ang kanyang sariling buhay. Ito ay pumanaw pero hindi ito pinaniwalaan ng pamilya ni Olga. Mariin nilang pinaniniwalaan na si Arkady ang may kagagawan ng lahat. Naniniwala silang pinatay niya si Olga at saka itinapon ang katawan nito mula sa balkonahe para hindi siya mapanghinalaan. Matapos mamatay ni Olga, hindi man lang nakipag-ugnayan si Arkady sa pamilya nito para sabihin ang masamang balita. Sa halip ay ilang araw pa ang lumipas bago nila nalaman ang pangyayari matapos silang kontakin ng mga otoridad. Sa puntong iyon, hindi itinuring ng mga pulis si Arkady bilang suspect. Matapos ang pagkamatay ng kanyang kasintahan, nagsimulang magtrabaho si Arkady bilang street performer at lumipat sa isang lungsod na tinatawag na Sochi. Doon niya nakilala ang isang 12 taong gulang na batang babae na nagngangalang Valeria. Lubhang mahina si Valeria. Binubugbog siya ng kanyang stepfather habang ang kanyang ina naman ay walang ginagawa para pigilan ito. Wala ring mga kaibigan si Valeria at para sa maraming kaedad niya, kakaiba at marahas ang kanyang kinikilos. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, madalas daw niyang pag-usapan ang tungkol sa kamatayan at mga demonyo at positibo pa niyang binabanggit ang mga dyablo. Para sa marami, kakaiba ang ganitong interes sa madidilim na bagay para sa isang batang kaedad lamang niya. May mga kumakalat din na kwento na nanghuhuli raw siya ng mga hayop at sinusunog ang mga ito at ipinagmamalaki pa niya ang ginagawa niyang iyon. Kilala rin siyang nananakot ng mga mas bata sa kanya at tinatanong ang mga ito kung gusto ba nilang mamatay at minsan ay nagbabanta din ito na papatayin ang kanilang mga magulang. Nang makilala niya si Arkady, sinabi niya rito ang mga problemang nararanasan niya sa kanyang buhay. Ikinuwento niya rito na ilang beses na raw siyang ginawa ng sexual na pang-aabuso ng iba't ibang mga lalaki at paulit-ulit niyang hinihiling kay Arkady na hanapin ang mga lalaking iyon, takutin at bugbugin sila. Hindi malinaw kung talagang nangyari nga ang mga pangyayaring ito o hindi, pero noong ika-23 ng Setyembre taong 2018, iniulat ng ina ni Valeria na nawawala ang kanyang anak. Sinabi ni Valeria sa kanyang ina na lalabas lamang siya para mamasyal pero hindi na siya nakabalik pa. May kasaysayan na siyang pagtakas mula sa kanilang bahay pero sa mga nakaraang pagkakataon, palaging nahahanap siya ng kanyang pamilya. Pero sa pagkakataong ito, kahit saan sila naghanap ay hindi nila ito makita. Tumakas pala si Valeria kasama si Arkady sa mga panahong iyon. Magkasama silang tumira sa isang hostel at nagnanakaw ng pagkain at iba pang kailangan nila mula sa mga tindahan para lamang mabuhay. Pagkatapos nito, nagsimula silang bumiyahe ng mahigit 2,400 kilometro patungong St. Petersburg kung saan nagsimula silang maghanap ng matitirahan. Sa St. Petersburg nila nakilala ang isang 21 taong gulang na lalaki na nagngangalang Alexander Popovich.
Siya ay isang road worker at malaki ang kanyang interes sa tula, pagsusulat at panitikan. Inilarawan din siya bilang isang medyo sikat na binata. Nang sabihin ni Arkady kay Alexander na naghahanap siya ng matutuluyan, inalok siya nito ng isang farmhouse ng kanilang pamilya sa suburbs ng St. Petersburg sa napakamurang halaga. Nagkasundo sina Arkady at Alexander kaya lumipat doon sina Valeria at Arkady agad. Ayon sa kanilang mga pahayag, ilang araw matapos silang lumipat noong ika-2 ng Oktubre, naiwan si Valeria na mag-isa sa bahay nang sabihin sa kanya ni Alexander na kailangan niyang makipagtalik dito o kung hindi ay palalayasin silang dalawa. Tumanggi si Valeria at kalaunan ng araw na iyon, pumunta siya at bumili ng isang malaking kutsilyo. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, muling dumating si Alexander. Kaarawan noon ng kanyang nakababatang kapatid kaya dumaan siya sa bahay para bigyan sina Arkady at Valeria ng ilang beer at cake. Umupo silang tatlo at nag-usap. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog si Alexander. Ang sumunod na mga pangyayari ay hindi kayang isipin ng ninuman. Kinuha ni Arkady ang kutsilyong binili ni Valeria noong araw ding iyon at sinaksak si Alexander ng mahigit 20 beses. Nakisali rin si Valeria at pumunta siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at nagsimula rin niyang saksakin si Alexander. Mabilis na bumigay si Alexander sa mga tinamong pinsala matapos ang unang mga saksak na ginawa ni Arkady. Pagkatapos ng marahas na pag-ataking iyon, gumamit sila ng lagari para putulin ang mga braso ni Alexander at sinubukan din nilang putulin ang kanyang mga binti. Gamit ang mga kutsilyo, sinimulan nilang hiwain ang kanyang tiyan at inilabas ang kanyang mga laman loob. Ginawa nila ito dahil gusto raw malaman ni Valeria kung ano ang itsura ng loob ng katawan ng isang tao. Pagkatapos, pinugutan nila ang ulo ni Alexander. Gumamit ang dalawa ng martilyo para basagin ang kanyang bungo at ilantad ang kanyang utak. Binuksan nila ang kanyang ulo, kumuha ng bahagi ng utak at prinito pa nila ito. Matapos itong maluto, pinagsaluhan nila itong dalawa. Ang natitirang ulo ni Alexander ay inilagay naman sa microwave kung saan niluto nila ito sa pinakamalakas na setting ng 3 minuto. Pagkatapos, kumain pa sila ng mas maraming utak, pati na rin ng iba pang lamang loob at laman mula sa dibdib ni Alexander. Kinain din ni Arkady ang isa sa mga eyeball ni Alexander. Pagsapit ng umaga ng ika-3 ng Oktubre taong 2018, tinawagan ang mga pulis para pumunta sa bahay ni Alexander matapos mapansin ng mga lokal na residente ang usok na nanggagaling mula rito. Pagpasok ng mga pulis sa bahay, isang nakakahindik at nakakatakot na eksena ang kanilang natuklasan. Ang mga bahagi ng katawan ni Alexander ay natagpuang piniprito sa kawali, habang ang kanyang ulo naman ay natagpuan sa loob ng microwave. Sinabi ng mga lokal na residente sa mga pulis na may nakita silang isang binata at isang teenager na babae na lumabas mula sa bahay na iyon. Sinubukan pala ng dalawa na buksan ang kalan para magluto pa ng laman ni Alexander, pero biglang nagliyab ang kalan kaya tumakas sila at nakita sila ng mga lokal na residente. Naibigay ng mga residente sa mga pulis ang kanilang itsura at paglalarawan kaya hindi nagtagal ay naaresto ang dalawa. Dinala silang dalawa sa istasyon at doon sila tinanong. Ikinuwento ni Arkady sa mga pulis kung paano niya tinanggal ang mga mata ni Alexander, pinakuluan ito at kinain kasama ng kanyang puso at utak. Inamin din niya na kasintahan niya si Valeria at siya mismo ang humikayat dito na kainin ang laman ni Alexander. Pagkatapos, sinabi ni Arkady na natulog siya habang si Valeria naman ay nanatiling gising buong gabi at nakatitig lamang sa bangkay ni Alexander habang tila nasisiyahan sa ginawa nilang dalawa rito. Sinabi naman ni Valeria sa mga pulis na gumamit siya ng kawali para lutuin at kainin ang puso ni Alexander. Inilarawan niya ang lasa nito bilang sobrang tamis, pero sinabi niyang mas masarap daw ang utak nito. Nang tanungin si Arkady kung bakit niya kinain ang utak ng ibang tao, sinabi niyang naging interesado siya sa lasa ng utak matapos mamatay ang dati niyang kasintahan nang mahulog ito mula sa isang bintana at mabasag ang kanyang ulo.
Sinabi niyang nakita niya ang utak nito sa semento at mula noon ay patuloy na niya itong naiisip at pinapantasyahan. Nang tanungin silang dalawa kung bakit nila ginawa ang krimeng ito, iba't ibang dahilan ang kanilang ibinigay. Ayon sa kanila, ginawa nila iyon dahil umano ay nagtangka si Alexander na makipagtalik kay Valeria. Sa isa namang bersyon, gusto lamang daw nilang makita kung gaano ang itsura ng loob ng katawan ng tao, kaya pinatay nila si Alexander habang ito ay natutulog. May isa pang source na nagsasabing nagkaroon sila ng pagtatalo ni Alexander tungkol sa upa at sinabi raw ni Valeria kay Arkady na papatayin siya. Hindi malinaw kung ano talaga ang eksaktong nangyari dahil tila ilang beses nilang binago ang kanilang mga kwento. Hiniling naman ng mga pulis kay Arkady na ipakita at ulitin kung paano niya ginawa ang krimen kay Alexander. Sa isang nakakakilabot na video, makikita si Arkady habang isinasagawa niya muli ang mga ginawa niya sa krimen. Nagulat at nabigla ang buong bansa sa balitang ito at kalaunan lumabas na hindi pa umabot si Valeria sa legal na edad para managot sa krimen kaya hindi siya haharap sa anumang kasong kriminal. Samantala, kinasuhan si Arkady ng ilang krimen kabilang ang pagpatay, cannibalism at pagkakaroon ng hindi angkop na relasyon kay Valeria. Habang nakakulong at naghihintay ng paglilitis, sinubukan pa ni Arkady na kitilin ang kanyang sariling buhay. Hindi naging matagumpay ang kanyang pagtatangka pero dahil dito ay nakomatose siya. Nanatili siya sa koma habang mahigpit na binabantayan ng mga armadong gwardya ng humigit kumulang 4 na buwan hanggang sa tuluyan siyang mamatay dahil sa mga komplikasyon sa ospital noong Abril ng taong 2019. Sinabi naman ng ina ni Alexander na wala siyang kahit isang luha na ilalabas para sa pagkamatay ng pumatay sa kanyang anak. Nang makatanggap sila ng tawag sa telepono, sinabi sa kanila na isasara na ang criminal case ngayong patay na si Arkady. Idinagdag pa niya na may karma nga talaga at tila gumawa na ito ng sarili nitong desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, labis pa rin na ikinagagalit at ikinaiinis ng ina ni Alexander ang kawalan ng pagsisisi ni Valeria sa kanyang mga ginawa. Sa halip na maparusahan, ipinadala si Valeria sa isang orphanage at state school. Itinuring ng mga otoridad na hindi karapat-dapat ang kanyang pamilya na alagaan siya. Sa paaralan, mabilis na nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Valeria at ang dahilan nito ay siya mismo ang nagsabi sa ibang tao tungkol sa kanyang mga ginawa. Sinabi ng kanyang mga magulang na walang sino man ang makakaalam sana ng kanyang pagkakakilanlan pero makalipas ang 1 buwan sa paaralan, nagsimula nitong ikwento sa ibang mga bata ang mga detalye ng mga ginawa nitong krimen. Ikinwento pa niya sa kanila ang tungkol sa lasa ng utak ng tao. Dahil dito, agad na nagprotesta ang mga magulang sa punong guro at hiniling nilang alisin ang batang babaeng iyon sa paaralan. Sinabi naman ng isa pang magulang na natatakot nang pumasok sa paaralan ang kanyang anak matapos nitong makausap daw si Valeria. Pero ayon sa direktor ng orphanage, normal naman daw si Valeria at wala daw siyang anumang nakikitang kakaiba dito. Patuloy ang mga protesta ng mga magulang at makalipas nga ang ilang panahon, tuluyan ng inalis si Valeria sa paaralan at sa orphanage na lamang ipinagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral. Pagsapit ng taong 2025, iniulat ng Russian media na pinalitan na ni Valeria ang kanyang pangalan at nakatira na siya sa Vyselsky Krasnodar Krai at nasa hustong gulang na siya at nagtratrabaho bilang cook at naging isang ina na rin. Sa taong 2025, nagbigay rin siya ng isang mahabang panayam kung saan ay binago niya ang ilang bahagi ng kanyang orihinal na kwento noong 2018. Ayon sa kanyang bagong salaysay, hindi raw siya nakilahok sa pagpatay o pagputol-putol sa katawan ni Alexander at sinabi niyang labis siyang nagulat nang makita ang katawan kaya pumunta siya sa ibang kwarto, nagkulong at nakatulog. Nagising lamang daw siya nang yugyugin siya ni Arkady at sabihin kailangan na nilang tumakas. Gayunpaman, iba ang salaysay na ito sa mga pahayag na iniulat noong panahon ng krimen kung kailan sinasabing inamin ni Valeria ang kanyang pagkakasangkot.
Ang kanyang bagong kwento ay dapat ituring bilang sarili niyang bersyon ng mga pangyayari at hindi bilang isang bagay na napatunayang totoo. Sa pinakabagong mga ulat, buhay na buhay pa si Valeria at isa na siyang ganap na ina at iniulat na nagtratrabaho bilang cook sa Krasnodar Krai. Wala ring mapagkakatiwalaang pampublikong ulat na nagsasabing nakulong na siya. At dito na nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Dito sa ating channel, marami na tayong kasong tinalakay. Pero ang kasong ito ang talagang nag-iwan sa akin ng matinding pagkasuklam at pagkabahala dahil paanong isang batang babae na ganun pa lamang ang edad ang kayang makilahok sa isang bagay na ganito kakilakilabot at kahindik-hindik na krimen. At gaya nga ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay ilagay mo naman sa comment section ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung saan mo ito napanood at anong oras para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.